Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At siyempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? Then also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Walter Romano. And also, belated happy birthday kay Sampaguita. At siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Maria Mindasiplon. Meron siyang 68 na mga comments. Nandyan din si Sampaguita, meron siyang 49 na mga comments. Shane Sibal, meron siyang 43 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 39 na mga comments. And Joy Manipes, meron siyang 31, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, kumusta nga pala ang ating Friday Dawn Time, madaling araw? Kasi nga madaling araw this time mga kababayan dito sa Pilipinas. At saka wala na bang kaguluhan sa inyong mga feed ng inyong social media account? Di ba magulo mga kababayan? Nagagulo na naman yung Senado. Well, siya nga pala, before tayo mag-start, meron kasing natanong sa atin. Marami na, hindi ko na mabilang. Natanong sila kung bakit daw dawn time, madaling araw ako nag-upload ng ating vlog. So, ang sagot niyan, mga kababayan ko, ang reason niyan, na aside pa ho sa tulog ng aking pamilya, masulok ko ang internet. At saka, marami na rin kasi mga nagbablog na mga kakilala natin, na mga pro-admin vlogger, na umaga, di ba, lunchtime, ilalo na paggabi. Ang dami hong gabi, mga kababayan. So I decided, how about madaling araw na lang si Sir Evan? So advantage din yan. Kasi nga, di ba tayo nag-upload mostly 4:30 sa morning or 4:30 ng madaling araw, 5 o'clock. So pagising ho ng ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas at saka doon sa ibang lugar na magkapareho yung time zone sa Pilipinas, well, makikita nila kaagad si Sir Evan. O di ba morning na morning? So timing ho yung oras. So yan ho ang rason ni Sir Evan. But don't worry. Nandito lang ho tayo palagi. Nandito tayo palagi na nagpoprotekta at saka nagtatanggol sa ating President BBM, lalo na ating ididibang ho yung mga fake news na mga DDS na mga gunggong at mga bayaran na mga DDS trolls, di ba? Meron din kasi nagsabi sa atin kanina lang before nag-vlog si Sir Ivan, sabi niya na Sir Ivan, sana hindi ka mag-escape ng araw kasi daw hindi nila nakikita yung mga lakad ni President BBM doon sa mga kakilala natin na mga vlogger. Doon daw sa ibang vlogger. Hindi daw nila nakikita doon yung mga lakad ni President BBM, mga programa natin. Di ba? Yan ho lagi nating ipiniplay dito or pinag-uusapan. So, siguro lang ha, nakafocus siguro sila sa mga issues, sa ibang issues. Pero dito sa ating channel ni Sir Ivan, hindi dapat natin yan kakalimutan. Very important ho yan. Kasi nga marami hong mga bulag na mga netizen, mga kababayan natin na binulag ng mga DDS, na mga fake news nila para alam nila yung lakad ni President BBM. Diba? Para hindi nila masabi na wala daw ginagawa si President BBM. Kasi yan ho ang lagi nilang sinasabi everyday. Dyan ho sa inyong mga comments, sa inyong mga posts, sa inyong social media accounts or dun sa mga comment niyo sa mga vlogs natin. Diba? Anong sabi nila? Wala daw achievement si President BBM. So dapat natin silang pitikin. Dapat natin ipakita sa kanila kung ano yung mga totoong balita, lalo na kung ano yung mga lakad ni President BBM. Okay. So anyways, start tayo.
Kasi nga, siya nga pala, before tayo mag-start, nakalimutan na si Ivan. Before tayo mag-start, siyempre i-acknowledge muna natin or i-announce natin yung nanalo sa ating paayuda or pa-contest na comment na may pinakamaraming likes or heart. Okay? So ang nanalo sa ating pa-contest ay galing ho sa comment ng pangalan na Japanese ba yan? Japanese or Korean na name or yan ba ay Japan o sakto ba? Chinese ba? I don't know. So ang sabi niya mga kababayan, dapat nang bigyan ng leksyon ang mga DDS na nagpapakalat ng fake news. Salot sila sa lipunan. So ang kanyang comment mga kababayan, 41 lahat ho ang nag-like. Okay? So congratulations sa merong name ho na hindi ko pabasa. Congratulations. Kung sino ka man, please message me doon sa ating Facebook account ni Sir Ivan, Jel Review TV para maklaim mo ang inyong premyo. Take note, 250 pesos lang. Okay? So, 250 pesos lang through GCash. Again, congratulations. So, anyways, kahapon mga kababayan ko, abay, meron hong very dramatic ho na entrance doon sa Senado. Kasi nga diba natuloy ang kanilang bogus na hearing. Bogus ang tawag ko doon. Kasi nga hindi yun legit mga kababayan. Hindi yun legit. At yan ho ay in-explain na ni Erwin Tulfo, ni Ravi Tulfo, ni Senator Panfilo Lacson at marami pang iba. Kasi yung affidavit ng 18 Marites mga kababayan nabubuking. Diba? So may simplang lagi. Palagi silang nabubutasan at halatang-halatang kasinungalingan lahat. Diba? So mamaya, pag-uusapan natin itong hearing ng 18 Marites. So dito muna tayo sa In Grande, meron pang very dramatic na entrance ng 18 Marites at saka kasama itong si Baligod. At accompanied by dalawang senador. Sino si Ivan? Si Pia Cayetano at saka itong si Robin Hood Padilla. Diba nagkatulakan pa nga mga kababayan? Nakatulakan pa doon. At tas itong si Robin Hood Padilla, nakatulakan versus ni John B. Crimolia. At kung papansinin natin yung mga comment ng mga DDS at yung iba na mukha daw malamya itong si John B. Crimolia. Malakas daw itong si Robin Hood Padilla mga kababayan. Malakas daw. Nakakatawa talaga eh. Hindi ba niya napansin, hindi ba nila nakita na mag-isa lang itong si John B. Crimolia at marami silang Robin Padilla. Di ba marami nga sila eh, included doon sa 18 Marites. So ngayon, sinamahan ni Pia Cayetano yung 18 Marites. Noong nakarating na itong si Pia Cayetano doon sa room kung saan pinagdausan ang kanilang hearing or bogus hearing, di ba talagang parang iwan ko nung nangyari doon kay Pia Cayetano, parang hinang-hina talaga eh, di ba? Parang ilang rounds? Ilang rounds ba yon? Or baka ilang floor ang inakyat ni Pia Cayetano, talagang hinang-hina talaga eh, parang kinapos, di ba? Or yun ho ay isang dramatic lamang. Drama lang yon. Siyempre, para siya ay kaawaan ng kanilang mga naoto na mga tagasunod. Ganun lang yan. Estilo lang yon ni Pia Cayetano. Kasi hindi naman ganun kalayo ang kanilang. Tinakbo ba yon? Tinakbo ba or nilakad lang? Diba? Arting-arti talaga eh. So ngayon, mga kababayan ko, doon ho sa kanilang hearing, ang daming butas doon. Kaya nga 'di ba napansin natin na palaging si Atty. Baligod ang tinatanong na lang ni Marcoleta. Kasi nga itong Marites, kapag ang mga Marines ang tanungin ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos, talagang mabubutasan sila. Mapapansin kasi na sila ay gumawa lang ng kwento. Gawa-gawa lang ang kanilang mga statement, ang kanilang affidavit. Di ba mas kabisado pa nga ni Marcoleta yung affidavit ng 18 Marites kaysa mga Marines? Ang mga Marines makakalimutin or makakalimutan pa rin nila. Like for example, doon sa hearing na kung saan nabanggit na ho ng 18 Marites itong si Loren Legarda at saka itong si Mark Villar. At nung itong si Loren Legarda, meron siyang sinabi na bayani daw itong 18 Marites, napapahiya siya. Bakit? Kasi nakalimutan niya na itong 18 Marites siya ay idinawit. Included itong si Mark Villar. Makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat. Kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Kasama po mismo si Kong Saldi nun, sir. Pagpasok nung lipo ni boss, binaba namin yung dalawang maliit.
O, di ba napahiya? Kaya nga, hindi nagtagal doon itong si Loren Legarda. Siguro naalala niya na ang affidavit ng 18 Marites nabanggit siya doon. Kaya sandali lang, di ba, si Loren Legarda doon, siguro hindi umabot ng mga 10 minutes, sibat na kaagad. At saka tatanungin natin, dapat i-question natin itong si Amy Marcos at saka itong si Marcoleta, bakit hindi nila itinuloy ang pagtatanong doon kay Loren Legarda at saka kay Mark Villar. Di ba? Very unfair. Very biased ang kanilang hearing. Kaya nga, yan ang sinasabi natin. At ng karamihan na kapag si Marcoleta, yung magiging chairperson sa isang committee or ang Senate Blue Ribbon Committee, magiging safe ang kanyang mga kalyado. 'Di ba? Naalala ba natin yung sinabi niya doon kay Jing Gursada? O, safe ka na. Ngayon, pwede niyang sabihin or baka ang kulang doon, kanyang sasabihin kay Loren Legarda at saka kay Mark Villar, o safe na kayo. 'Di ba? Pwede ba 'yon? Safe na kayo. Kasi hindi binanggit. At napansin mo yan ng mga kababayan natin. Napansin niya ng taong bayan. Kaya tinatanong itong si Marcoleta. So ngayon, punta tayo doon sa kanilang akusasyon kay kay Representative Sandro Marcos. 'Di ba? Sabi ho ng isang Marines na siya daw ay nag-deliver ng maleta doon kay Sandro Marcos. 'Di ba? Booking na booking talaga eh. Nagpa-picture lang naman. Ngayon, lalagyan natin ng maleta para kapanipaniwala. Siguro nakalimutan ng 18 Marites yung maleta. Kasi sinabi nila, nagpunta daw sila doon sa bahay ni Sandro Marcos at nag-deliver. O, mayroong picture na ganyan. So para kapanipaniwala, nilagyan na lang natin ng EI na picture na merong malita na nandyan itong si Sandro Marcos at yung nag-deliver na Marines. Diba? Doon naman ho, sa kay President BBM, inakusahan rin nila na nag-deliver daw sila ng maleta kay President BBM. So ngayon, nung ipresenta na or nung inipresenta na nung Marines, yung picture ni President BBM, abay inunahan na kaagad ni Amy Marcos. Napansin ba natin na pati nga, mismo nga si Amy Marcos at saka si Marcoleta, dudang-duda talaga doon sa sinabi ng 18 Marites, kaya sinigway nila kaagad. At saka napansin natin na ginaidan, nagbigay ng guide or clue itong si Amy Marcos para ang sasabihin ng 18 Marites na yun din ang sinabi ni Amy Marcos. Nagets ba natin? 'Di ba inunahan niya? Kasi nga nung sinabi niya, oh hindi ito sa Ilocos Sur, saan ba ito? So, merong idea na kaagad, yung soldier. Clue na yon, binigay na ni Amy Marcos sa kanya. Kasi kapag sasabihin niya na siya ay nag-deliver ng maleta ng time na yon, booking na booking siya. Kasi ang time na yon, mga kababayan, yan ho ay sa panahon ng pangangampanya. Ito ang ating example. Okay, may ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay, bakit kayo nandun? Invitation po kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po. Di ba? Ang una nilang claim, mga kababayan, doon sa kanilang affidavit, nag-deliver sila ng maleta doon kay President BBM. Di ba? Yan ang una nilang sinabi. Naalala ba natin yan? Tapos nung nakita ni Amy Marcos yung picture, abay, nagduda kaagad si Amy. Kaya binigyan niya ng idea yung Marines na yon ang sasabihin at wag mong i-claim na nag-deliver ka ng maleta ng time na yan. Kasi ang panahon na yan ho ay sa panahon ng pangangampanya. Nagpa-picture lang siya, mga kababayan. Di ba? Napansin ba natin? Booking na booking. Isa pa, marami doon ang butas. Dito din sa case ni Laila de Lima. Di ba ang sabi nila na si Laila de Lima ay nakatanggap din ng pera? Noong una, sinabi nila na through envelope daw. Envelope. Tapos meron ng malita, kalaunan. Pero napansin din yan ni Marcoleta. So si Marcoleta na ang nag-guide doon sa 18 Marites. Kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung
siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, Napagkamalan niyo siyang congresswoman noong panahon na yon. nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh. O, di ba? Gin-guidance siya ni Marcoleta. Kasi Marcoleta, coach yan eh. Coach yan mga kababayan. Napansin niyo ba si Baligod, kinorek ni Marcoleta. Tapos binigyan siya ng idea kung ano ang kanyang sasabihin. Meron tayong ebidensya niyan. Kung ito si Marcoleta, gin-coach niya yung yung una na Marines, yung si Ortesa, nakalimutan ko lang yung isa si I forgot the name. Yung si Ortesa ba yun? Yung unang Marines nga na booking. Tapos ngayon nawala na, nagtago na. Kasi nga booking na booking. So, itong si Attorney Baligod, nakita natin na gin-correct niya or binigyan niya ng idea kung ano ang kanyang sasabihin. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sanang sabihin kanina, but it will take me a few 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang rason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw, no? Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito. Opo. Para tumistigo kayo personal at marinig ng buong sambayan ng Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may co-contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin. Opo. Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado. Okay. Oh, di ba, booking? Maraming beses na ho nilang pinagpraktisan ang kanilang script. Matagal na ho nilang pinagpraktisan ang kanilang affidavit at saka script. Mas kabisado pa nga, di ba, ni Marcoleta ang script nila kasi dito ni Baligod at saka ng 18 Marites, nakukorek pa rin sila or kinocoach pa rin sila ni Marcoleta. Tinuturuan niya kung ano yung una at kung ano ang sasabihin. Booking na booking. Mukha yatang si Marcoleta ang gumawa ng affidavit or yung script ng 18 Marites. Nakakaduda talaga eh. Mukhang si Marcoleta, sa tingin ko lang mukhang si Marcoleta ang gumawa ng kanilang affidavit or script. Kasi nga tinuturuan niya lagi. Kapag nakita niya sa script na hindi yon babasahin or hindi yon babanggitin ng kanyang mga kliyente ba yun? ni Baligod at saka ni 18 Marites, kinokorek niya. Gusto niya in order. Di ba? Booking na booking itong si nag-aabogado, no? Parang siya yung abogado. Nag-aabogado na nga siya ni Diskaya. Parang naging coach na rin at abogado dito kay Baligod at saka ng 18 Marites. Booking itong si Marcoleta. So dito sa nangyari din sa hearing, marami tayong napansin. Yung kay Senator Tito Soto, doon booking na booking talaga. That is very impossible ang nangyari. Bakit siya, Ivan? Kasi according ho sa Marines, nag-deliver daw siya ng 5 maleta doon kay Tito Soto. At ang nakatanggap daw, yung kanyang executive assistant na nagangalan na Mark. So siya ay binuking ni Tito Soto. Sinagot sila na imposible yan. Kung si Mark ang tumanggap doon, matagal nang patay itong nagangalang Mark na kanyang assistant. 2015 pa lang, patay na yung nagangalan na Mark. 'Di ba? Sino ang tumanggap? Tapos hindi pa siya senator from 2022 to 2025. 'Di ba? Kaya nakakaduda ang kanilang script. Booking na booking sila. At dito rin nagalit itong si Senator Panfilo Lacson nung sa helicopter. Kasi sa helicopter, ipanakita ho ng Marines, di ba yung nandun daw itong si Zaldico, meron silang mga kasama, nandun si Lacson, katabi niya itong si Tito Soto. According ho kay Panfilo Lacson, kay Senator Lacson, ang time na yan, that is pangangampanya. That is pangangampanya. So siguro, ang time na yan na meron silang dala, siguro lang sakyan natin sinabi ng Marines na merong inilagay na maleta doon, malamang gamit nila.
Malamang gamit nila yon kasi nga yan ho ay time sa pangangampanya. Imposible ho na sila ay magdala ng maraming pera kasi nga merong maleta na marami silang mga kasama. Gets ba natin? Di ba kulang sa logic itong mga DDS na to? Kulang sa logic talaga itong mga 18 Marites, no? Hindi ba lang nila inisip? Kung meron mang inilagay doon sa helicopter na kanilang nirintahan, meron nakalagay doon na maleta, imposible na mga pera yon kasi marami silang kasama doon. 'Di ba? Mabubuking yan. So that is very, very impossible. At sinabi na rin ni Senator Tito Soto na hindi pa siya senator nung time na sinabi ho or claim or kwento ng Marine. So doon pa lang booking na. At marami pang iba. Kaya nga tinatawag natin na bogus hearing yon kasi nga full of kasinungalingan. Sa ngayon, doon sa labas mga kababayan, di ba in-interview itong si Mike Defensor? Si Mike Defensor, siya ho ay inukusahan ng NBI Director Attorney Milon Matibag na binayaran daw niya ng tig 5 million each yung mga Marines para lang maging witness. So itong si Mike Defensor, tinanong siya kung willing ba daw silang umattend this coming Monday kapag matuloy yung Senate Blue hearing na legit. Na yun ho ay pangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ito ang kanyang sagot. Sir, yung sinabi raw po kanila former House Speaker Romualdez kay President Marcos at padala raw din po ng kickbacks, mali-maleta rin po ito. Ayun, binanggit timbang po nito kaya kasi hindi pa po ito, baka hindi daw po official na hearing ng Blue Ribbon ito. So ano po yung magiging timbang kaya nito? This is an official hearing of the Blue Ribbon. Official to kasi unless of course yung Senado bahala sila mag-determine dyan pero klaro naman kasi yung batas. So tinitingnan namin to na official na hearing ng Blue Ribbon. At more importantly, kung kunyari, si Senator Rafi Tulfo, papatawag niya ulit itong mga tao, itong 18 Marines, edi, sige, attending kami. No? Pero ang punto ko dito, hindi sa personalidad hindi sa away ng Senado, pero ang importante, malaman ng katotohanan. At ang institusyon ng Senado, ang siyang plataforma para malaman ng tao ang totoo. Malaman na talaga kung ano itong 18 Marines, kasi ang tagal na nito Ngayon lang sila nakapagsalita at nabigyan ng pagkakataon. Sir, kung sakali po si Senator Erwin Tulfo po, kasi sa naging power shift po kahapon siya pong may hawak ng Blue Ribbon, kung mag-conduct po sila ng hearing sa Monday at maimbitahan po sila kayo, would you be willing to participate pa rin po? Well, ako, para sa akin, I cannot speak for the Marines. Pero yun nga, kanina nabanggit yung pangalan ni Senator Erwin Tulfo na nag-deliver ng maleta sa kanya. Hindi ko alam paano lang ititreat yun. Oh, di ba? Nag-iba bigla ang kanyang sinabi. Meron na ho siyang sagot nung una. Di ba sabi niya na okay lang sa kanila, okay lang kay Mike Defensor, at saka okay lang daw sa 18 Marites na sila ay attend sa Senate Blue Ribbon Committee kapag sila ay iimbitahan ni Senator Rafi Tulfo. Pero nung siya ay tinanong ulit ng isang reporter na okay lang ba sa kanya na umattend sa this coming Monday sa flood control hearing sa Senate Blue Ribbon Committee na panghahawakan ni Senator Erwin Tulfo, nag-iba bigla ang kanyang aura. Iniba bigla ang kanyang sinabi. Depende daw yan sa 18 Marines. Di ba nung una, meron ho siyang positive na sagot doon. Okay lang, walang problema. Pero nung nabanggit na ang pangalan ni Erwin Tulfo, nag-iba bigla ang kanyang sagot. Di ba? Ganyan ho ang DDS. Hindi nila kaya, napansin ba natin, hindi nila kayang panindigan ang kanilang unang sagot. Iibahin bigla, mga kababayan, or kalaunan. Ganyan ho yung mga DDS, di ba? Pansin na ba natin? So dito rin sa case, dito rin sa claim ng 18 Marites tungkol kay former Senator Antonio Trillanes na nakatanggap daw ng 20 million pesos yung taga-ICC. Abay, nainis na naman itong si Trillanes. Kakasuhan na naman niya ulit itong 18 Marites. So, di ba? Mag-double na yung mga kaso. O baka mag-triple na yung kaso. Nakakatawa talaga So ngayon, meron hong sumugo doon sa hearing, doon sa Senado. Sino si Ivan? Yung kaibigan ho ng tatay ni Miao Miao, yung si Representative Pipito Alvarez yata yun, sumugod siya doon. Kasi nga diba nabanggit din ang kanyang pangalan na nakatanggap daw ng maleta. So ito ang kanyang banat. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil pabanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung
ng malita eh. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka eh. Kung wala ka dito, hindi man ako pupunta dito eh. Saka nandito Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that na meron po ako natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nauna nang malis. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi kung makausap mo siya na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Check, maraming salamat. Baka pwede silang magtanong. Yes. Baka pwede kayong magtanong, okay lang. Mga 5 minutes, panik. I'm not taking much of your time. Take your time. It's your right. Nabanggit kasi. Salamat ako dahil nakahabol pa ako. Kala ko, abutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggap sin. Or, Actually, nakita ko text report. Tapos na rin talaga. Oo. At kinakyat ko. But precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, Doc, for being here. wala man kumalinis ang konsensya mo, pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito, yung Congresswoman Garin ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Sabiloso. Sabi niya, kung pupunta kasama ako. Eh, nakita ko ngayon, meron kayong, hindi ko alam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako, maaga pa, kinansila ko lahat ang aking mga meeting. Any question? So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan, Hindi sa walang katotohanan. Wala ako tinanggap na pera. Wala silang dinala sa aking malita. okay. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witnesses? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10. Pumunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-PhilInvest Bank na mag-meeting doon. In-introduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasokin ako ni Senate President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Eh, tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinalatad yung pangalan niyo as you were saying hindi po totoo? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Mga 130. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung walang. Nandito sa cellphone ko. Sa inyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw i-endorso ko. Eh, nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. O, hindi ko sinasabi na, yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse agad sa akin. Pinaprint ko kaya kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay
saldi ko dahil wala naman utang sa saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Pasensya na. Pasensya na. And thank you very much. Kakilala. Si Saldi ko, congressman, kasama ko sa House. Vice Chair ako ng appropriation since 2022 up to 2025. Pero outside the house? Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung, Park House. I'm always seen in the Park House. Wala akong, saan ba yung Park House na yan? Wala akong alam kung saan yung Park House. I do not go to Saldico's Horizon Homes. I know he has an apartment there. Kaibigan ko sa Saldico, bakit? Wala mang masama eh. Vice Chair ako sa appropriation. Ngayon, Vice Chair pa rin ako sa appropriation eh. So gusto ko na sana, naabutan ko yung mga Marines para at least, sa akin ba yun talaga binigay pera? We will make sure na in the next hearing, inform lahat. But what I want Nawag mo na ako para I want to assure yung cabinet at saka, nga, wala na. tao ang mag-judge, pero welcome kayo i-confront. Walang parliamentary courtesy. Pupunta ako rito dahil we just want to confront kung ano yung... Hindi man ako delikado, Senator Alan. Kung mayroong tatlong malita, tatanggapin ko, di ba? Basta walang resibo pinapapirmahan. Di ba? Wasak kaagad itong 18 Marites. Wasak kaagad itong si Cayetano. Kasi nga binuking sila dito ni Representative Alvarez. So yan ang maganda. Sumugod ka agad doon sa Senado. Dapat harapin yung mga nag-akusa sa kanya. Okay ho ang ginawa ni Alvarez. So ngayon, basag na basag ang script ni Cayetano. So before tayo mapapatuloy mga kababayan sa ating mga talakayan, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yung una nag-comment dyan sa ating comment section. So nandyan sila si Ma'am Annie Bautista, Leonardo Aceliero, Hi to Dream Life Builders, Freddy de Guzman, nandyan din si Tinkerbell, Len Mina from Japan. Kasama din natin si Marie Usta from Toronto, Canada. Hi to Monez Borromeo, Normie Acosta from Ohio, USA. Nandyan din si Richard Ugay, Nestor Potian. Hi to Liza. Nandyan din si Edison Sotelo, Neno Piramo from Ordanita City, Pangasinan. I-shoutout natin si Edna Pastrana, Maria Medasiplon, at saka shoutout daw sa AFP Retires Olongapo and Zambales Chapter. Nandyan din kasama natin si Renato Baliner, Rina Con, Mark Anthony Briones, and Hi to Dream Life Builder. Okay, so mga kababayan ko, syempre before tayo babalik doon sa mga mainit na issue, dito muna tayo sa good news para alam ho nating lahat at alam din ng mga DDS kung ano yung tinatrabaho ni President BBM at kung ano yung mga bagong proyekto at programa ng Marcos administration. For more details, let's watch this. Personal na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang scholarship grant sa mahigit 4,000 presidential scholars sa iba't ibang barangay sa Maynila. Magtitiyak po ng Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para magkaroon ng maayos na edukasyon ang bawat isang kabataang Pilipino. Hamon para kay James ang pinansyal na aspeto sa kanyang pag-aaral. Katunayan, 3 taon siyang huminto dahil sa kawalan ng pangmatrikula. Si Mama na lang po yung nag-work sa family namin. And yung work niya po is nagbabalit po siya ng mga gulay. Pero hindi po sapat kasi yung kinikita niya para pang sa mga needs namin sa araw-araw, lalo na po sa school ko. Ang alalahanin na yan ni James, tutugunan na ng pamahalaan. Kanina mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng scholarship grant sa 4,426 na presidential scholars mula sa 896 barangay sa siyudad ng Maynila. Bawat isa nakatanggap ng tig 20,000 piso. Bahagi ito ng Social Civic Projects Fund kung saan 200,000 pesos ang matatanggap ng mga barangay. 100,000 rito ang para sa kanilang Identified Development Priorities at 100,000 pesos naman para sa 5 scholar bawat barangay. Ang aking sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito
at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. Binigyang diin pa ng Pangulo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para matiyak na magkakaroon ng maayos na edukasyon ang bawat kabataang Pilipino. Napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na diploma, may hawak na certificate, ang isang tao, ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas. Kaya si James at ilan pang scholars, mababawasan na ang isipin dahil may karagdagang pantustos na sila sa kanilang matrikula. Sobrang laki pong tulong na ito para sa aming mga college student na tapos sa financial. And dahil sa may natatanggap kami pera, meron na po kami pambayad sa mga tuition, lalo kagaya ko po na hindi po nakapasok ng public school. Mahalaga po itong natanggap ko po sa akin kasi nagkaroon po ako ng pera para po makabili po ng gamot po para sa mama ko. Tsaka para po sa mga panggastos po sa school. Tinatayang aabot sa 88.5 million pesos ang halaga ng educational assistance sa lungsod lamang ng Maynila. Nakatanggap ang mahigit 100 paaralan sa Cordillera ng SIM cards na may buwanang libreng data mula sa Department of Information and Communications Technology. Umabot na sa 158 na paaralan sa Cordillera ang nabigyan ng libreng bayanihan SIM cards mula sa Department of Information and Communications Technology. Sa tala ng ahensya, 24,000 SIM cards pa lamang ang naipamahagi mula sa target na 61,000 na inilaan sa rehiyon. Ayon sa DICT Cordillera, pangunahing benepisyaryo nito ang mga teaching at non-teaching personnel ng DepEd at mga benepisyaryo ng 4Ps. Ang mga SIM card ay may kasamang 25 gigabytes na libreng data bawat buwan sa loob ng isang taon upang makatulong sa pag-aaral ng mga estudyante, lalo na sa mga liblib na lugar ng bansa. Currently, we have 158 schools na po ang nabibigyan natin and continuous pa ongoing pa distribution sa Benguet and sa Kalinga. One ho yan, so every first of the month mag-replenish po yung 25 gigabytes. Nagsimula ang distribusyon noong December 2025 at inaasahang madaragdagan pa. Hamon sa pagpapatupad ng programa ay ang kakulangan ng mga cell sites na nagbibigay ng internet connectivity. Sa kasalukuyan, ang internet penetration rate sa Cordillera ay nasa 74.21%. Sa Baguio City ay nasa 100%, Mountain Province na 88.88%, Benguet na 81.4%, Apayao na 76.69%, Kalinga na 71.24%, Ifugao na 60% at Abra na 41.25%. Kahit dami sana ng mga schools na pwede nating bigyan nung mga SIM cards na yon, hindi natin talaga sila nabigyan dahil limitasyon ay yung connectivity. Kasi ang buhay ng SIM card na yan ay connection. Hindi naman natin pwedeng ibigay yung mga SIM cards sa mga school, sa mga areas na wala talagang connection. Dahil dito, umaasa ang DICT sa tulong ng National Telecommunications Commission ay mahikayat ang iba pang mga telcos na magtayo ng mga karagdagang cell sites sa Cordillera. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Emis mo yata nakakabot eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. At dahil napag-usapan na natin si President BBM, itutuloy na natin. Kasi si PBBM, ang palasyo, meron ng sinabi or statement tungkol dito sa nangyaring kaguluhan dyan sa Senado. Ito ang ating balita. Bayan nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng bagong nangyaring tensyon sa loob ng Senado ngayong araw. Ayon pa sa palasyo, hindi sinasangayunan ng punong ehekutibo ang ganitong klaseng gulo lalo't una na niyang iginiit na nakakaapekto ito sa mga panukalang batas na target maipasa. Mariin namang pinabulaanan ng palasyo ang sinabi ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na may sabwatan umano ang administrasyon at ang grupo ni Senador Sherwin Gatchalian para matanggal ito bilang Senate President. Umayos kayo. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga senador sa harap ng panibagong tensyon ngayon sa Senado. Kaninang umaga lang, nagpang-abot at nagkatulakan sina Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla nang ipilit ipasok ng Cayetano Block ang 18 ex-Marines na resource persons para sa kanilang Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa palasyo, hindi tinotolerate ng Pangulo ang mga ganitong gulo, lalo't una na niyang iginiit na nakakaapekto ito sa mga panukalang batas na target maipasa. Kaya dapat na raw itong matigil. Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado. Muli ring binigyang diin ng Malacanang na legal ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon. Sabi ni Castro, naaayon ito sa batas. Batay na rin anya sa Avellino versus Cuenco case. Punto niya, maituturing na coercive reach sina Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong at si Senador Bato de la Rosa na nagtatago ngayon. So with that, lumalabas na 22 ang recognized base number. So, nagkaroon ng 12 at ayon na rin sa Avellino versus sa Cuenco, ang 12 kapag ka po dahil sa Avellino versus Cuenco lumalabas na ang recognized base number ay 23 dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte, mismo ng Supreme Court, na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum. Kasunod niyan, binigyang diin ng palasyo na ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang lehitimo at marapat na sundin. As far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Sinabi rin ng palasyo na hihintayin na lamang ng ehekutibo ang magiging request ng Senado sa pangunguna ni Senator Sherwin Gatchalian ukol sa pagkakaroon ng special session. Giit nito, handa naman ang Pangulong tumugon sa kahilingan kung kakailanganin. Yes, opo. Inclined ang presidente na to give in to the special request for or the official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang
official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session. Mariinding pinabulaanan ng palasyo ang sinabi ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na may sabwatan umano ang administrasyon at ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian para matanggal ito bilang Senate President. Huwag tayong magpadalos-dalos, maging mapanuri mismo tayong lahat. Hindi lahat ng nangyayari or rather hindi lahat ng sinasabi ng isang political servant or public servant ay totoo na. So dapat mayroong pinangahawakang resibo at ebidensya. Huwag kayong maniwala dyan kay Cayetano kasi nga salot ng lipunan yan. Gahaman yan sa kapangyarihan. Meron akong history itong sa Cayetano doon sa House of the Representative. Nakita na natin, di ba ginulo niya yung House noon? So kanyang ginawa doon sa House, yan din ang kanyang ginawa dyan sa Senado. Kaya hindi mapagkakatiwalaan itong si Cayetano. So speaking of Cayetano, balik tayo doon sa kanilang hearing. Kasi nga diba doon sa hearing, itong si Marcoleta, sinabihan niya yung mga media na bayaran daw. Bayaran daw yung mga media. So ngayon, nung siya ay pinatik ng taga-media, sinagot siya ng mga media, abay humingi ng sorry. Kuloy kaagad. So ito ang ating balita. Sa gitna ng gridlock sa Senado, nagbitaw ng seryosong alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media. Pero nang palagan, agad naman siyang kumambyo. Corina, natuloy pa rin ang pagdinig kaugnay ng flood control scandal ngayong araw at pinangunahan nga yan ni Senator Rodante Marcoleta pero tila nag-backfire din sa kanya ang isa sa mga pahayag niya. Out of frustration kasi, Corina, sinabi ni Marcoleta na bayaran umano ang karamihan sa media matapos ilahad ang sama ng loob na 11 raw na senador ang hindi naglakas loob na makiisa sa pagsisimula ng pagdinig ngayong araw. Wala raw ni isa ang nagsalita para suportahan ang imbestigasyon mula sa kampo ng Solid Block 11 na ngayon ay 12 na dahil sa pagsulpot ni Senator Cheese Escudero kahapon. Kayo pong mga participant sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po ba nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit napakatahimik sila? Kinundi na ito ng Senate media dahil ito ay irresponsable at atake sa institusyong kilala para mapagana ang demokrasya. Sa panahong may disinformation at political polarization, kailangan daw mas maging responsable ng mga opisyal pagdating sa kanilang mga pahayag. Hindi gampani ng media ang maglingkod sa mga politiko o anumang paksyon at tungkulin itong maihatid ang katotohanan, verified information at questionin ang mga nangyayari sa bansa nang walang takot o pabor sa sinuman. Kalaunay hinarap ni Marcoleta ang mga mamamahayag at humingi siya ng sorry. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganon. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Oh, di ba nung pinalagan, kuloy si Bulldog. Napahiya tuloy. Nag-backfire sa kanya, no, ang kanyang sinabi. May kaya pa siya dito, may mukha pa siya ditong sabihan ng bayaran yung taga-media. Hindi ba siya bayaran? Naalala ba niya ang kanyang kaso ngayon? Nakalimutan ba niya na siya ngayon ay kinasuhan ng plunder at saka indirect bribery? Kasi diba doon sa issue ng kanyang susi na mismo ho siya ang nagsabi dito na siya ay tumanggap ng suhol. Tumanggap siya ng pera galing sa kanyang kaibigan. Ito ang ating ebidensya. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako?
Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron. Okay, so dyan na lang yan. Alam na natin ho kanya mga sinasabi. So ngayon, may gana pa siya, may mukha pa siyang sabihan ng bayaran yung mga media. Siya rin dito bayaran. 'Di ba? Sinuhulan. Sinuhulan ba yun? Binigyan siya ng pera ng kanyang mga kaibigan kasi daw naniniwala sa kanya. Ibig sabihin, bayaran din siya. 'Di ba? Kaya nga 'di ba, meron siyang kaso ngayon na plunder at saka indirect bribery dahil ho sa issue na to. Nakalimutan ba niya? O 'di ba? Nag-backfire kagad sa kanya ang kanyang paninira, ang kanyang claim. Booking itong si Bulldog. So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong interview kay Senator Raffy Tulfo. Dito sa kanyang interview, kanyang sinabi dito kung bakit lumipat si Chis Escudero sa kanilang grupo sa minority. Kanya ding sinagot dito yung claim ng 18 Marites doon kay Senator tungkol kay Senator Erwin Tulfo na nakatanggap daw ng maleta. Tapos tungkol din sa mga babae. Tapos dito din, kanya ring sinagot dito kung bakit legal ang kanilang grupo ngayon na siya na ang naging majority. At acting Senate President na itong si Win Gatchalian. So dito yan sa interview kay Raffy Tulfo. For more details, let's watch this. All these days or even weeks? Stress dahil magulo. It's been weeks na actually since pumunta doon si Bato ng surprise, nagtakbuhan, nagpaputok, and then ngayon boycott, sunod-sunod yung problema. Parang wala nang katapusan. Pero ang good news is, at least meron ng legal at matinong new majority. At kami yun. Legal at matino? Matino. Majority? New majority. Are we sure na majority ho ba kayo? Because siguro once and for all, let's try to really understand the position of Senator Chis Escudero. Of course, nagpakita po siya kahapon. Pero kasama ho ba siya ngayon sa new majority? Yes. As far as I'm concerned, as far as I know, kasama siya. Although meron siya mga binitawang statement right after na siya ay walang pinapanigan and he's just doing his duty as a senator na para magtrabaho, magbigyan ng quorum, as long as hindi niya sinasabi na ako ay independent until such time, then we consider him as part of our team. But was there a meeting? Did you guys talk to him at nagsabihan ho ba kayo na majority ka na ngayon? Was there any definitive agreement there? This is what happened, Pinky. On that day, yung dumating siya sa amin para magbigyan ng quorum, nung 1 p.m., doon pa lang namin nalaman na siya ay darating. Nabigla kami lahat. All the very good news yun. So ang usapan, dapat darating siya ng 4 o'clock. So tahimik kami, merong pag-uusap na keep it quiet at para hindi mabigla yung mga, para hindi makapag-prepare yung majority at that time. So, pero ni-request niya kung pwede 3:30 na lang. Yun, dumating siya ng 3:30 and then tumayo siya doon, sumama sa botohan. After that, umuwi na rin siya. Wala na masyadong pag-uusap nangyari. Doon lang sa floor. May konti pag-uusap. Siguro, he stayed for no more than 10 minutes overall. I was trying to look at his facial expression and body language. It was very stoic. Parang medyo there was hardly any reaction, and even when people came to try to hug him even, it wasn't a very personally, sir, at least from my lens, it wasn't a very warm Chis Escudero that I saw. I think the Chis Escudero that you saw at that time, Chis Escudero, hindi nga siya happy yung mukha niya, pero
na-relieve siya doon sa mga matagal na niyang kinikimkim na sama ng loob dahil sa mga kaguluhan na nangyari sa Senate. So, hindi siya nagpakita ng happiness o lumulundag or jolly or anything like that. But you can see naman na nagpalakpakan yung mga tao doon sa paligid, even the mga janitors, yung mga staff. So, happy siya nung pagkatapos nung yung session, paalis na siya. Kinu-congratulate namin siya. Happy siya, tumatawa siya. Pero doon sa mismong floor, nagpapakita siyang parang okay lang, chill lang. Chill lang siya. Yeah. Senator, were you one of those that convinced him to move? Kasi in many of the interviews I saw, and heard, parang lumabas malapit siya kay Senator Raffy and Erwin, or was it Senator Erwin or Senator Raffy? Yeah, kaibigan ko siya. I consider him as a good friend. Actually, this is what happened. Nung nakita namin na discontentado siya, disgruntled siya dun sa mga pangyayari, then that was the time na sabi ko, and I talked to another friend kasama sa Senate, what if kausapin natin siya? Kasi yun ang balita eh. So, sinubukan namin kausapin siya. No promises. Walang pananakot, walang concession, nothing. And hindi siya, sabi niya, pag-iisipan. And then, the second time, dinner na. Wala nang pag-uusap or just dinner lang, yung get together. Wala na yung mag-ayaan or something. Kumustahan lang. Hanggang doon lang. Who were there? You, Senator Cheese, anyone else, sir? I'd rather not. Okay. Mas maganda kung siya na magsabi kung sino siya. Okay, pero senador din? Yeah, another senator. I see. But again, yung second kita namin, it was like a meeting of friends. Yeah. You know, I guess I'm just asking about that because mahirap din ho kasing makita si Senator Cheese nakasama ninyo on that second time during dinner. Was this in a public place, sir? Kasi syempre... No, it wasn't in a public place. It was a private place. So, you know, away from the public Away from the eye. public, it's a house. Yeah. So I guess just to continue on with that, what I'm trying to say is to even have dinner again with you and someone else, you know, it's going to be quite uncomfortable. Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable because he was still aligned with the Cayetano bloc. I don't think so. Palagi kami nag-dinner ni Cheese even before nung maging hindi pa siya Senate President, naging Senate President siya after na-oust siya as Senate President. Nagdi-dinner kami every now and then. I see. So malapit ho talaga kayo. Malapit. So it's very normal for me and him for people to know na nagdi-dinner kami. So nothing wrong with that. So nothing abnormal. Yeah. Or irregular. Yeah. Because you always do this. And was there anything he said that you can share with us that made him move aside from dun sa kanyang sinabi na? Well, nung malaman ko na medyo disgruntled siya sa mga pangyayari, so I told him, what if, kung ganon, medyo hindi ka na happy sa pangyayari, so gusto mo makatulong, matuldo ka na itong mga problema, what if join us? And he said, I'll think it over. I'll consult my family. Hindi ko na pinush, hindi naman ako makulit. And then yun na, usap-usap na kami over dinner, kain-kain ng mga kung ano dyan. And then nasunod ulit yun, sabi niya, hey, come to my house, let's have dinner. So of course, palagi naman kami nagdi-dinner, so tinanggap ko yung invitation. And everything is comfortable, okay between the two of you, in spite of the different groups you belong to. Yeah, ang kaganda kasi kay Cheese, gusto niya maging kaibigan ng lahat. At hindi siya nagtatanim ng galit. Unlike other people na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo at nagtatanim ng galit, etc., etc. But Cheese, he's very professional. Yeah. All right. So I want to go back to what happened today because yung mga kasamahan po dahil nangyaring Blue Ribbon Committee hearing, I don't know if that's going to be acceptable to you or your group because I know... That's bogus hearing. Masyadong harsh ata pag sinabing bogus hearing. Sinabi na po ni Tito Sen bogus at ni Senator Kiko. Press conference naman siguro para hindi naman sila sumamanlo. Baka sabihin, unparliamentary naman itong ginagawa ko, calling them bogus, when in fact they're still senators. So let's say they're having a press conference kasi nagpatawag sila sabi nila ng media para i-cover yun.
But it's very unfortunate, yung media na pinatawag nila na para to cover itong mga ginagawa nilang pag-uusap, tinawag niyo mga bayaran. Hindi ba? Masama yun, masakit yun. I think it wasn't Alan. I think It was Senator Marcoleta. Marcoleta. It was uncalled for. Eventually, he was asked about it by the media as well, and he clarified the issue and actually issued an apology. So, ang tawag niyo po dito ay press conference. Sabi nga ng ibang kasamahan niyo, ginamit na po yung salitang bogus. Sir, do you think that after what happened yesterday, when you guys took over, because ang numero po was 12 and 10, Correct. and of course, ang dami na pong ruling na, yung 1949 ruling ay in-invoke dito, at yung SP po si Senator Drilon back then, in 2015, March 5 ata, the month of March 2015, nangyari na din daw po ito. How can this proceed if the group still is saying that what you guys did is illegal? Because at the end of the day, what they're saying is what you need is 13. And what you're saying, the group of your group is saying, no, we need 12. The problem with him, like I said earlier, is doesn't know how to accept defeat. Gusto niya palagi siyang panalo. Gusto niya lahat naka-tailor fit para doon sa gusto niya mangyari. Now, kami ay ni-recognize ng House of Representatives. Na-recognize kami ng Executive. And then meron tayong jurisprudence na tumutugma doon sa ginawa namin, yung Supreme Court. So, lahat ng legality sa amin. In fact, nung mag-press conference sila kanina, may mga resource persons sila na hindi pumunta dahil hindi sila na-recognize. So, yung maliban doon sa 18 Marines. Kaya nga, sa mga susunod na araw, pag gusto nila mag-hearing, papayagan sila pumasok. Kasi senator sila. Pero yung mga resource persons na bit-bit nila, hindi papayagan pumasok. But that was supposed to happen today. Yun pong sinabi ni Acting Senate President Win Di Huba. And even your brother, Senator Erwin, sabi niya hindi papayagan yung mga resource persons kasi ni-revoke na yung invitation. But of course, the other group is saying, what you did yesterday was invalid. So, itong plano namin ay tuloy pa rin kasi kami ang legit at kami yung legal na blue ribbon at ako yung Senate President. In other words, si Senator Alan was saying that, you know what I noticed, Senator? Parang yung staff po, sila po ang nalalagay dito sa alanganin. Like what happened today, sir. Ayaw papasukin yung 18 Marines dahil yun po ang utos ni Senator Erwin Di Huba. But yet, Senator Pia is saying that I am the committee chairman of the Blue Ribbon Committee. So hindi na po alam ng mga tao, ng staff ko anong gagawin. To the point that bumaba si Senator Pia, kinuha niya po sinamahan niya yung 18 Marines. Kapit-bisig po sila hanggang umakyat po sila was it I forget which room that was, kung saan sila nag-hearing. Well, Pinky, wala naman sa posisyon si Pia maging si Alan kasi nung Wednesday, we declared all positions vacant. At nag-elect na kami ng mga bagong chairman sa different committee. So, out na talaga sila. Yun nga lang, hindi nila matanggap. And then once after we did that, we were immediately recognized by the House of Representatives. We were recognized by the Executive. Tapos meron kaming hawak na jurisprudence para pakita na illegal itong mga ginawa namin. Meron pa kaming yung, sabi mo, May 5, 2015, na kasama pa nga si Pia at that time. Senator Loren also. Pero ang present lang at that time was Pia dun sa 12. So, bakit this time hindi niya i-honor? Nung before, pumayag naman siya, sumama siya. What do you foresee happening, sir? I mean, I understand the argument that you're raising. I spoke about this with former Senate President Franklin Drilon. Tinanong ko nga, legal ba yung inyong ginawa kahapon? Sinabi niya, yes. But the other side is still saying, hindi eh. Sabi nila, 13 is the magic number. In other words, Senator, if only another person jumped to the new majority, this would be solved. Do you think there's a possibility soon? Pero pwede ho ba yun? Ngayon, na sinidiya na po kayo? Well, dalawang pwede mangyari, Pinky. One, si Presidente magpatawag ng special session and then babanggitin doon sa proclamation niya na ayos niya problema sa Senate. Or two, hintayin namin hanggang sa SONA, yung in the morning, then mag-open session, magbubutuhan kami, at by that time, 30 na kami, tapos. Pero gigit na po yung impeachment eh. That is correct.
Now, sa impeachment, outnumber namin sila. Kasi we amended the rules para talaga kami ng impeachment manager. Sa ngayon, hindi pa namin talagang natutukoy kung sinong maging impeachment manager namin. So, come impeachment day, may kita naman niya na outnumbered siya. Siyempre, magbobotohan, divide the house, talo sila. Kasi ang lalabas po dito ay 12 and 10 pa rin. That is correct. Mga senators today like Senator Alan, Senator Marcoleta, that, ito ay ibang hearing. Kasi ito ay iba kasi dito lalabas kung ano yung mga hindi inilabas during the previous hearing. For example, to cut a long story short, sir, ang lumabas, nakatanggap ng mali-maleta si Senator Soto at si Senator Erwin. Doon muna po tayo doon sa dalawa. Senator Soto and Senator Erwin Tulfo, your brother, ay nakatanggap daw ng maleta. Okay, I talked to Erwin about that and dinila niya, as a matter of fact, sabi niya, magdidemanda raw siya. Kasi it's a total lie. Sabi ko, paano nalaman yung bahay mo? Sabi ko, nandoon yung sinabi yung bahay mo, Green Hills. Sabi niya, Kuya, kung matatandaan mo, there was one time na nag-viral siya dahil meron siyang nakasagutan na taga-homeowners association ata yun, doon nalaman na Green Hills siya. So, madali naman idudugtong-dugtong yun. Sabi niya, definitely I'll file a libel suit. Sabi niya, dahil hindi naman sila covered ng parliamentary immunity because at that time, kanina, hindi naman sila legit. So, prone sila sa demanda. I see. And then also, ang pagkakaalam ko, base sa mga pagtatanong ko, before, kasama ang pangalan ni Loren doon at saka ni Marcoleta. Bakit nung kaninang hearing, wala na yung pangalan ng dalawa? Was it Marcoleta or Villar, sir? I'm sorry. Villar. Villar's and Loren. Actually, that's what also Senator Erwin said a while ago. Bakit hindi na-mention yung pangalan ni Senator Loren and Senator Villar? Skip. Kasi nandun din daw sa affidavit. Yes. So, but this group is saying this is the true investigation into the flood control scandal. Kasi kanilang inilalabas kung sino ang dapat ilabas. What do you say to that, sir? Kaya nga yan sinasabi ko, Pinky, they can form the kind of narrative that they want na nobody can question them. Kasi kung halimbawa, meron mga members doon from our group, kunyari legit sila, okay? Pwede namin i-cite in contempt yung kasinungalingan ng resource person. And then meron mag-second demotion na member para tuloy-tuloy na pwede siyang talagang tuloy-tuloy na siya makulong. So in that case, kanina, sila-sila lang. Yung press conference nila, sila-sila nag-uusap doon. So pwede nilang gawa ng istorya, anong klase ng istorya ang gusto nila para palabasin sa madlang tao, sa taong bayan. But even, and I know this is your brother, this is not you, sir, but sabi mo nga, these are stories that come out. But they even went also talked about human trafficking kay Senator Erwin. Again, din pong, I talked to Erwin as well pertaining to that. Sabi ni Erwin, Kuya, character assassination na yan. Pero tumatawa siya, tawa ng tawa siya. Sabi niya, pati iba naman ikaw, maniniwala ka dyan? Sabi ko, hindi. Natatawa nga ako dahil tinatanong kita. Sabi niya, kala ko ba pinag-uusapan, flood control, bakit pati yan? Kung ano, tinahitay na, dinugtugtugtungan, baka bukas yan, pinatay ko si Rizal. Sabi niya. So, natatawa siya. Hindi siya ganun ka-affected doon sa yung mga girls na hindi nadalan siya kung saan ba yung... Pinapapili daw ng mga babae. I don't know, parang gano'n na pagkasabi ata doon sa hearing. Pero doon siya sa yung sabing nag-deliver ng maleta na he will file a cyber libels case. Against them. All right. Senator, palagay niyo ho ba kailangan pang ituloy yung hearing ng inyong kapatid and with all of you sa Monday? Because the plan is on Monday at 9 a.m., I believe. Do you think it should continue? Because I also heard an interview earlier that your brother was saying, dapat pa bang bigyan ng parang forum itong mga 18 Marines? Dahil natapos na sila kanina. Of course, that was not supposed to be included in the records of the Senate. Do you think, should they be invited, sir? Should they face you guys? And number two, do you think they will show up? Well, it depends on them. If they won't show up, then pwede silang ma-subpoena. And then pag hindi sila dumating sa subpoena, pwede silang ma-cite in contempt. So those things are open option to us. Pero bakit mag-hearing kami? Para
masabi talaga ng taong bayan na this is not about yung pag-take over namin as the new legitimate majority. This is not about flood control. There's a blue ribbon. This is about talagang ginagawa namin legitimize yung majority. So, pagdating ng Monday, itutuloy yung hearing. I-invite pa rin yung mga 18 Marines. And then malalaman natin, this time, kami na magtatanong, lalabas ang katotohanan kung sila ba ay nagsisinungaling during that press conference kanina o sila nagsasabi ng totoo. Because even with Senator Soto, ang sinabi niya, of course, he denied yung mali-maleta, na-mention din ho ata yung kanyang EA. And apparently, according to him, his EA passed away since 2015. So, hindi niya maintindihan bakit nasama pa yung pangalan ng kanyang EA at a time na supposed to be binigyan siya ng maleta, namatay na po yung, wala na po yung kanyang EA at that time. Alright, so you're for pursuing the Blue Ribbon Committee hearing on the flood control scandal this coming Monday. Do you wonder, sir, like today, bakit wala po sina Villar, Senator Bongo, Senator Joel Villanueva sa hearing today? First of all, I'm not really sure kung kasama ba sila sa BRC as members. But still, kahit na hindi sila members, they should have attended that committee hearing dahil magkakasama-sama sila sa sinasabi nilang sila daw ang majority. Now, bakit wala sila doon? I don't know. I don't want to second guess. You might want to ask them, why were you not there? Yeah. During the press conference. If I could just get them, sir. Yeah. All right. So, okay. So, nandyan na po tayo. Nandyan na po yung 12. Malinaw po sa inyo yan. 12 versus 10. Ang tatawag na nga po dito, Gatchalian Block versus the Cayetano Block. Sir, nung isa sa mga maaanghang na sinabi nyo, the other day, bago po lumipat nagpakita si Senator Cheese, was that you were telling Senate President Alan Peter Cayetano at that time, magpakita ka dito at dito ka magsalita, kung hindi, duwag ka. Tama. So, what do you think of him now, sir? I stand by it. Duwag pa rin siya. Kasi the reason why I said that, dahil palagi na lang siya sa Facebook. At kung meron kang issue against us or against anybody, sa mga kasama mo sa Senate, then do it on the floor, sa plenary, para meron kaming chance dito, nasagutin siya. Doon kami magbakbakan, dyan sa takot. Ayaw niyang may kasagupuan siya sa floor. That's why gusto niya sa Facebook para lahat ng gusto niyang sabihin, masasabi niya na walang nagpipigil sa kanya. I remember one time he said that parang you guys never really gave him a fair chance when he was Senate President. I never gave him a fair chance. Fair. Parang hindi niyo talaga siya binigyan ng pagkakataon na mamuno bilang Senate President. Well, umating kami ng mga hearing, ng mga right after magkakagulo. Yun nga lang, yung paggawa niya, yung estilong yun, parang ambush. Si Senator Bato de la Rosa, who's been in hiding for 6 months, kailangan nilang dukutin o hilain papunta doon sa Senate hanggang sa magkasugat-sugat yung kamay nitong pobreng senador. Pobre pa, kasi nadapa siya, kawawa naman. Nahawa nga ako, maiyak-iyak pa nga ako nung nadapa siya. Sabi ko, kawawa talaga to. And then... You're sarcastic, right? Okay. Just making sure, sir. And then after noon, mabigyan niya yung boto niya, nagkaroon ng putukan, brown out, sabi niya, umalis siya, naawa na naman ako, sabi ko. Dapat man lang, nung pag-alis, meron dapat banda habang siya yung naglalakad palabas ng Senado. Oh. Am I being sarcastic? Very. I got it now, sir. All right. What are the possible things that can be done? Yung special session, from my understanding, sir, is you need to, paano ho ba to? Ask for the President for a special session? Ganun ho ba yun? Seek. The President will make a proclamation and then yun, magpatawag siya ng special session. And sa special session, of course, sasabihin niyo kung bakit siya nagpapatawag. Doon, sasabihin yung purpose. So, pwede niya ilagay doon sa isa sa mga purpose ay yung para ayusin yung problema sa Senate and then other legislative mga issues na pwede pag-usapan. Pero up to 30 days lang yan. I see. Duration. I see. Kasi pwede niyang sabihin na
this Senator Win Gatchalian or is the presiding officer or the Senate President pro tempore that is recognized by Malacanang, which Yusek Claire Castro already said. Here's the thing, sir. Sasabihin kasi ng Cayetano Block na, sabi ko sa iyo, hindi independent ang Senado na yan under the Gatchalian Block eh. No. Kaya nga kami na-recognize ng executive kasi merong precedent. Meron kaming jurisprudence from the Supreme Court. And nangyari na rin yan noong 2015. So even the House of Representatives, ni-recognize kami. So same thing with the executive. Kaya nga, pag nung itong press conference nila, meron sila mga resource person na tao from the government, whatever government agency that was, hindi umattend. Kasi pwede naman mautusan ng executive na, huwag kayo mag-attend kasi hindi naman legit mga yan. There's nothing they can do. Pero sa amin, mag-attend because kami ang legit. So, what we can expect from the Senate right now is a hearing on Monday. Hindi ho ba? There will be a legitimate hearing on Monday. Okay. Blue ribbon. And Marines, the 18 Marines will be invited. I don't know, it depends on the committee chair. And maybe meron pang ibang mga resource persons who will gonna be invited. Are the senators still invited to join the new majority now except Alan Peter Cayetano, sir? Yun yung sabi niyo the last time. Yeah. Lahat ng mga senators invited sila. Well, ngayon pwede na pati si Alan pwede na. Hindi na siya steady doon. Huwag na steady. Pwede na siyang hawak na niyang bit. So now you're inviting him also. Yeah. Okay. Pwede na siyang sumayaw sa harap namin kasi masaya na siya. Do you think, sir, that you can actually really work together? Because honestly, sir, I see a lot of strained relationships or, not so... You know what? I'll tell you this. Before all these things happened, kaibigan ko siya eh. Palagi niya ako binabati. Mas makita niya ako. Tapos magbibiro-biro siya. Mahilig siya magbiro. Lalapitan niya ako, makipagkwentuhan sa akin, mag-joke. So I consider him as a friend. Dahil gano'n na nga yung trato niya sa akin. And happy naman ako sa pagtrato niya. Nagulat na lang ako na, oops, lumabas yung kanyang tunay na kulay. Then dinudugtong ko yung panahon nung nasa HOR siya. Ngayon dadalhin niya ngayon sa Senate. So nakakalungkot. So kumbaga, nabura yung respeto ko sa kanya nung paano ko siya nakilala. How do you see him now? Malungkot yung kanyang buhay. Alam ko binabagabag siya ng kanyang konsensya but there's nothing he can do dahil siya yung klaseng tao na ayaw tumanggap ng pagkatalo. So kasi pag tinanggap niya, pagkatalo niya, so hindi na siya si Alan Peter Cayetano. Sabi niya po, basta makuha niya yung 13, I will step down or I will resign. But of course, that's necessary as long as you get the 13. There's no need to resign or step down. Well, who knows? Automatic. Who knows? Well, then baka magdilang anghel siya. Are you optimistic though? Of course. Ganun dapat ang buhay ng tao. Palagi tayo optimistic. Okay, so kasama din natin, nandyan si Phil Macabato, Shirley Risman, Saida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama din natin si Abing Sulet, Apolonio Nocido, Tony De Los Reyes, Betty Calizo. Nandyan din si Virgilio Cruz, Haitsu Manuel Angeles, Ising Mariano, Karen Tanega. Nandyan din si Maria Eden Leonor, Febro Nula from Kuwait, Felicidad Combes from Hawaii. Kasama din natin si Eddie Panis, Rosemary Agramon, Ernie Derriada, Haitsu Gloria Smooth from New Jersey, USA. Nandyan din si Mercedes Ferrer and Haitsu Cristita Ohori from Japan. Okay, so ipapakita ko rin sa inyo mga kababayan itong interview kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. For more details, let's watch this. Parang may gusto bibigay ng statement regarding the matter. Etong taong to, he is related to one of the 18 Marines. Kasama siya sa bahay, magkasama sila sa bahay. In fact, yung anak nito, kinakasama niya, meron silang anak din. So, there was a confirmation sa kanya. Siya nagkwento mismo na yung kanyang kasama nga sa bahay na yon, one of the 18 Marines, kaya sumama dyan, there is a promise from Mike Defensor that they will sila mabibigyan ng tag 5 milyon. But the truth of the matter, ang kwento niya, bumalik pa siya. 2 beses siya pumunta sa opisina. Nandun siya nung April tsaka nung May 6 para i-confirm kasi May 6 saka April 26. So,
pinag-aaralan namin kasi baka mamaya yung impormasyon na hindi totoo or baka mamaya fake news ba yung tinanim lang. Pero nung tinitingnan namin yung circumstances, may mga tumutugma. At meron kaming mga monitoring sa social media. Pag kinumpara mo, may lumabas din doon, may mga nagpo-post na kinakausap yung mga Marines, may mga commitments pa. At meron ding mga nagpadala sa amin ng mga video recording na naririnig mo talaga yung boses ng mga personalities na binabanggit niya. Kaya nito ngayon, pinag-issue namin siya ng statement in interview. Permado niya yung statement, sinumpa niya yung statement na yon. So, meron kaming hawak na statement niya na nagsasabi na nag-offer nga ng 5 million itong si Mike Defensor. Hindi naman sinabi na nabigay na. Ang sabi nga, ang una mo ng pangako ibibigay, 700,000 muna, pero nabibigay pa lang 350,000. Kaya nga, sinampi na namin si Mike Defensor tsaka yung taong binabanggit niya para magbigay linaw. Para pabulaanan o kung malaman natin kung totoo hindi ba yung statement itong taong binabanggit ko. Okay, linawin ko lang, no? So, they were offered 5 million pesos each para lumutang at mag-testify. Pero sa impormasyon ninyo, ang naibibigay pa lang 350,000. Yun din yung testimony nitong tao na to. Kasi kaya nga niya nasabi yun, nung kinausap niya nga itong kasama niya sa bahay na miyembro ng 18 Marines, may pangako sa kanyang 500,000 para makapagnegosyo sila. Nandoon naman yun. Okay. Actually, naglabas kami ng yung statement niya. Binigay namin yung kopya talaga sa media kasi baka sabihin ang term marites ko lang, gawa-gawa lang. Pero ito, pirmado tong statement na to. May ebidensya, may resibo. Okay. Bakit ngayon nyo lang po nilabas? Well, pinag-aaralan nga namin kung dapat ba ilabas o hindi. Pero akala namin itong mga Marines ba, nung pinatawag namin, nag-issue sila ng statement, yung 18. 5 lang yung pumirma, yung 13, hindi. So parang medyo natapos na namin yung report. Ngayon lumalabas na naman, lumulutang na naman sila. Siguro kailangan isama na sa buong picture itong mga ganitong usapin. Ang liniwanagin ko lang dito, hindi naman natin sinasabi na binigay o sigurado talaga. Kaya nga sabi ko, kailangan isampina natin si Mike Defensor at yung tao sinasabi para ikumpara natin yung statement, malaman natin. Okay, pero ang sources to isa pa lang po o merong validation na kayo from other sources? Meron kasing mga nakarating nga sa amin, kaso ang problema nito, yung admissibility nito, kasi baka sabihin illegal yung recording. Pero sinasabi ko nga, naririnig mo mismo yung boses ng mga personality binabanggit. Tsaka yung mga lugar na pinuntahan, nagtutugma rin sa aming mga investigasyon. At pati na rin sa statements ng 18 Marines, magtutugma itong mga aligasyon na to. What exactly do you mean? Itong magtutugma itong mga statement na May ito? mga sinabi dun sa, yung in-interview nga natin yung 18 Marines ng NBI, may mga sinasabi doon na yung itong statement naman itong nagsasabi na may nakinuusap ni Mike Defensor para magbigay ng 5 million yung mga Marines. May mga circumstances doon na nagkakabangga, nagkakatugma. Okay, na nag-a-add ng credibility kahit papano. Yun, nagkakaroon tuloy ng kredibilidad. Kaya kailangan, tanungin na natin ng diretso si Mike Defensor saka yung taong binanggit nitong nagbigay nitong pahayag na ito. Okay, so sa impormasyon na natanggap ninyo, saan daw galing yung, kasi malaking halaga ito, no? Tsaka ano ba to 5 million each? O 5 magkakaiba million ng each, amount? yun yung sinabi dun sa statement. Yun sa pagkakaalam niya dun sa kasama niya sa bahay. Okay, so sa pagkakaalam niya, kanina raw galing po ito? I mean, sino naglabas ng pondo na ito? Si Mike Defensor ba? Meron pang iba? Ang pagkakaalam lang niya, ang binanggit lang, si Mike Defensor yung nagbigay ng alok dito sa mga Marines na ito. Okay, dun po sa source ninyo, na konektado ron sa isa sa 18, sinabi na tinanggap. Tinanggap niya yung offer pero ang nabibigay pa lang, ang pangako, base dun sa testimonya nitong tao, 700. Pero sa ngayon, yung pagkakaalam niya at the latest na nakapag-usap sila, 350,000 pa lang. 350? Ibig sabihin, 350 out of 5 million na ipinangako. Yes. Ang isang maganda rito, Sir Christian, tingnan mo ha, may mga detalye siya may mga sinasabi siyang detalye na kailangan talagang alamin mo na parang pagtitingnan mo,
from the point of view ng investigasyon, pwede mo mabigyan talaga ng kredibilidad doon sa storya dahil pwedeng mag-adapt. Dahil kanina, sinasabi ng mga Marines, wala kaming pera, kung may 5 million kami, okay na kami. Ang pangyayari nga, hindi nila tiningnan mo yung buong statement muna na ang kwento, ang aligasyon, nagre-recruit, pinangakuan ng 5 milyon. Hindi naman sinabing ibinigay na yung 5 milyon. Okay. So, kailan daw po nagsimula yung offer na ito? Kailan daw sila minobilize? Para nagsimula ng January hanggang itong panahon na to. Tapos sinasabi pa nga, pumupunta ng Tugigaraw, nandoon sila sa Tugigaraw, nandiyan dyan sa may White Plains. May mga detalye na base doon sa investigasyon namin, tumutugma talaga. Okay. So, ito yung inimbestigahan ninyo. Nasabi na po ba si Mike Defensor? Pinirmahan ko po yung sampina nitong Martes, June 2. Siguro po, either yesterday or today isinerve po ng ating mga ahente po sa NBI. Okay. Itong offer na bribe, paano daw po ibinigay? Paano natanggap nitong isa sa 18 Marines? Yung 350 cash po binigay Yung offer, kinausap talaga sila. Opo. Okay. Sino daw po nag-abot ng 350? Well, yung detalye na yon hindi ko napansin doon sa binibit. Kanina ko binasa yung, ang nag-imbestiga rito, isa sa ahente namin. So, actually, pwede kitang padala ng kopya nung kanyang testimonya base sa question and answer. Sige po. At saka yung meron po bang text messages or any evidence that could point to any conversation? Yun po yung Regarding inihingi this. namin sa kanya na mga ipakita. Kasi maganda, malatag na talaga, kasi lalabas na rin naman eventually. At baka by this time, alam na rin ng 18 Marines kung sino yung tinutukoy rito na lumabas. Ang relasyon talaga nila rito, yung anak nitong 18 Marines na babae ay kinakasama nitong witness natin na to. At may anak sila. So ngayon, parang nagkaroon na sila ng falling out nung kinakasama niya, yung anak nila nandun dito sa lalaki, yung nagbigay ng testimony. Okay, nasaan na po yung lalaki? Is he secured? Well, the last time nakausap namin kagabi, kasi nga pinatawag na namin dahil ito na nga, lumulutang na naman. So sabi niya, 9 o'clock, pupunta siya sa opisina, pero ang ginawa na nga natin, pinamonitor na natin siya. So 12:20 something ng gabi, based dun sa conversation, nagpatay na ng telepono. So ngayon, hanggang sa ngayon, pinapalocate namin siya. Ang last na conversation kagabi, ang sinasabi, pupunta kami ng Senate, magtitistigo kami. That was few days ago. Na yun yung parang sinabi na tinawagan siya. Na nangyari nga ngayon, tinawag nga sila sa Senado. Okay, kasama itong yung lalaki na kinakasama? Hindi siya kasama. Hindi siya kasama. Ngayon, we're trying to locate that person na. Okay. Kasi hinahamon din kayo ni Alan Peter Cayetano na humarap dyan sa kanyang version ng Blue Ribbon Committee. Ano po ang plano ninyo to talk about this? Well, kung legitimate po na Blue Ribbon at mayroong malinaw na imbitasyon sa atin, pupunta po tayo sa Senado. Sino po yung kinikilala ninyo na legitimate Blue Ribbon Committee? Well, lumalabas po rito yung nangyari nung June 3 is a legal process, legitimate. As a lawyer, I will speak, meron na po mga decided cases dyan at meron na po mga precedent. Lumalabas na ang kinikilalang acting Senate President ngayon, si Senator Win Gatchalian, at nakapagtatag na ng bagong Blue Ribbon Committee sa pamumuno po ni Senator Erwin Tulfo. So lumalabas po, sila yung kinikilala rito na Blue Ribbon. Anyway, meron na pong imbitasyon sa akin sa Lunes. Hindi ako naman po mag-iimbita kay Senator Alan. Mas madali po para sa kanya Kasi whatever it is, yung Blue Ribbon ba niya o Blue Ribbon ba na tinatag ng ating sa pamumuno ni Senator Win Gatchalian, may personality siyang pumunta either way. So ando dun po ako. Pwede niya po akong tanungin. Na-under oath po ako niyan. Okay. Okay. So you're willing to to be quizzed, to be interrogated, Opo. so to speak, by Alan Peter Cayetano on Monday po? Opo.
Opo, may resibo tayo, may ebidensya. Tsaka hindi ko po kailangan siguro na may abogado nagsasalita para sa akin. Ba't ko po sinabi yan, Sir Christian? Ngayon lang po ako nakakita ng inquiry na pinayagan ng mga senador na yung abogado ang nagkikwento at nagsasalita. Kung maalala nyo po, lahat ng proceedings, yung mga lawyers hindi pinapayagan magsalita. Kung maalala nyo po yan. Opo. Kanina nga kakaiba, miski si Alan Peter Cayetano yung nag-administer ng oath eh. Opo. Ganun na nga po yung nangyari. Ano po? Okay. Ito po, kasi gusto ko rin makuha yung impression nyo po doon sa ginawang hearing kanina ng Blue Ribbon Committee. Kasi basically, ang tenor, at least nung simula ng hearing, binabanatan yung ginawa nyong investigasyon o pagsilip doon sa testimonya ng 18 so-called ex-Marines. Kayo po ba, bakit kayo atubili na lunukin o tanggapin basta-basta yung mga sinasabi ng 18 Marines na ito, quote-unquote, na hindi naman talaga sila lahat 18 Marines? Hindi po pwede, kailangan po imbestiga. Unang-una, kung maalala nyo po, we were deputized by Ombudsman to investigate. Imbestigan po na. Actually, kahit po walang deputization, primary function po ng NBI is mag-imbestiga. So, kailangan po na mag-imbestiga sa isang aligasyon. At ngayon po, naglalabasan nga po yung iba't ibang ebidensya. Kailangan po namin imbestigahan para magkaroon po ng tamang rekomendasyon at tamang aksyon po na naaayon po sa batas. Okay. So, ito po, pero ano ba nababasa yung parang may nakikita ba kayong bigger objective behind this? The fact na binigyan ng plataforma sa Senado ng Cayetano Group itong 18 quote-unquote ex-Marines? Sir Christian, lahat naman po tayo, wala naman tayong nakitang bagong sinabi. Napakarami na pong beses na sinabi nila yan. Sa Club Pilipino, sinabi na po nila yan. Meron pa pong live interview ng mga, yung mga vlogger. Sinabi na po nila yan. Ang pinag-iba lang po, binigyan lang po ng pagkakataon na doon mismo sa plenaryo, sa session hall ng Senado, magsalita itong mga to. At ang nagtatanong ngayon, hindi po mga vloggers, kundi mga senador. Wala pong bagong sinabi. Pag tinignan po natin. Tinatanong niyo ako kung ano pong anggulo nung inimbestigahan po namin itong mga 18 Marines. Ang tinitingnan po namin dito, parang destabilization eh. Creating a tipping point para magalit yung tao. Bago po pinatawag itong 18 Marines, nanawagan ng mga tao na pumunta sa Senado. So kakaiba po ito. Kaya naman po kami ngayon sa NBI din, gusto naming malaman at titingnan namin po yung buong legal talaga na proseso. Dahil kung yung kaninang proceedings ay kikilalanin na hindi po angkop, ibig sabihin wala silang personality. Dahil hindi sila totoong Blue Ribbon Committee, dahil nagkaroon na ng bagong committee na naaayon po doon sa nangyari sa June 3, ay lahat po ng sinabi at ginawa nila na yan na labag sa batas. Kung meron silang mga libelous or slanderous na sinabi, meron po hindi makatotohanan sinabi, pwede perjury yan, pwede po silang manugot sa batas. At hindi po mag-a-apply yung legislative immunity dyan dahil illegal po yung nangyari. So, willing kayo magsampa ng kaso laban sa kanila? Well, pag makita po namin yun at mabuild up namin yung kaso, dapat po siguro papanagutin na kailangan po magkaroon siguro ng kaso po. Dito po sa binabanggit niya na destabilization, nag-create sila ng tipping point, no? Sino ba sa tingin niya nagpapagalaw nito kung totoo man yung angulo na yan? Nakita naman na po natin yung mga personality eh. Paulit-ulit yun naman yung nandiyan dyan. Ano po? Ang istorya lang naman po, 18 Marines, maleta, ganun po, paulit-ulit na ganun ng kwento. Hindi naman po natin iniaalis na papanagutin kung sino may makakagawan sa flood control. Yung mga nakinabang, kailangan pong managot. Pero hindi naman din po kailangan gawan ng istorya to o kwento para makapag-create ng senaryo na hangarin nilang personal at political nilang interest ay maitulak. Ano po? Okay. So, mukhang sino nagpapagalaw nito kung meron man? Yun naman po yung mga personality na nandiyan dyan. Nakita naman natin eh. Sino yung mga nananawagan. Mula pa po nung May 11 na ta-arrestuin natin dapat si Senator Bato. Tapos yung nagkaroon ng barilan dyan pag pinagduksong-duksong mo. Mula pa po nun, puro gulo na ang nangyari. Okay. Dito po, balikan ko lang po yung testimonya ng 18 Marines kasi nga basically that was rehash of their previous press conferences eh.
Pero kayo, on the part of the NBI, pwede po ba kayo magbigay ng ilang examples which you thought was so too good to be true, perhaps bordering on the outrageous sa kanilang mga accounts? That's why hindi nyo basta-basta pinapatulan. Well, ang unang-una po dyan, pag ebidensya po tiningnan natin na Sir Christian, nag-attach sila ng mga litrato. Hindi naman, nung tinanong, hindi naman masabi kung sino kumuha ng litrato at nasan yung original na litrato. Hindi po tatayo sa korte eh. Kahit gusto nating kasuhan yung mga binabanggit na personality, hindi po natin sinasabing siguradong walang kasalanan yung mga binabanggit. Pero pag tayo po pumunta sa korte at ganyan ang dala nating ebidensya, wala po pupuntahan yung kaso natin. Baka po pagsampa pa lang po sa prosecution, ma-dismiss na po yung kaso. Unang-una, yung sinasabi po na yung mga sinasabi na mga personalidad na tumanggap ng maleta, yung pala wala naman sa pwesto nung panahon na sinasabi ng deliver sila. Meron din yung pagbilang, yung bilang pa lang ng maleta na ganito karami, parang pag kinumpute mo, parang statistically improbable na mangyari po yun to a certain period of time po na gano'n. Meron na po kaming chinek, yung sinasabing flight lang, nang sinabi yung sinakyan na eroplano. Nung chinek po namin, nag-issue po yung company na wala pong nangyaring ganung paglipad sa mga panahon na yun. So, yun po yung isang kaduda-duda. Dahil tandaan po natin, although ang pamantayan sa prosecution is yung reasonable certainty of conviction, pagdating naman po sa korte na, is proof beyond reasonable doubt. Magkakaproblema po tayo. Pagkaganyan po yung dala-dala nating ebidensya. So ano pong status ng investigasyon ng NBI dito sa allegations itong so-called 18 Marines? Well, meron na po kaming na-report dyan. Pero dahil may mga pumasok nga pong bagong ebidensya, kailangan namin po ulit i-pursue ito. Dahil mukhang nangyayari po ngayon, yung aming initial na theory na paniniwala na maaaring meron destabilisasyon na ginagawa, lalo po yatang nagkakaroon ng kredibilidad, lalong tumitibay. Okay, so mas pinupurso nyo yung destabilization angle ngayon kesa dun sa ibang pinapalutang ng 18 Marines. Well, yun po yung mahirap. Opo, pag ganun po papunta ngayon dahil alam nyo, pinaghiwa-hiwalay po namin in-interview yan eh. Lagpas po sa kalahati niyan, hindi naman nila masabi yung personal circumstance nilang participation din sa joint affidavit po. And what does that tell you po? Well, ang gumawa po ng kwento at nagsasalita palagi yung abogado po nila eh. Kahit kanina, kung nakita nyo po, sino pong pinakamahaba ang airtime doon sa mga nagsasalitang witness laws? Yung abogado. Opo. At yun nga, very unusual na ngayon, ang mga senador, pinayagan yung abogado ang tumistigo, hindi yung mga taong mismong testigo. Pero nga po, no, I remember nung previously na pag-usapan po natin ito, naitanong ko sa inyo eh. And I want to know whether this was also still the case, no? Do you get the sense na ang objective ba talaga nitong 18 Marines expose is to have people jailed by presenting solid evidence that could stand in court, or baka naman magpalutang lang ng duda for other purposes? Ang nangyayari po, parang sa halip na lumilinaw, lumalabo eh. Kasi maganda naman na po yung ginagawa ng ombudsman, may mga pinapananagot na po eh. Papunta na yung direction doon, may investigasyon eh. Pero kung talagang meron na solid na ebidensya, dapat po ilabas talaga. At samahan po ng hindi lang salita, kundi yung po mga dokumento, video po siguro, picture, circumstances na magtutugma. Kasi yung sa mga address pa lang po, nung inimbestigahan namin yung address ng mga binabanggit, mali eh. Pati yun mali. May mali po. Nagbibigay sila ng eksaktong numero pero mali pala yung address. Ano po? So medyo mahirap po. Kasi again, I will say, Sir Christian, pagdating po sa korte na, sa Sandigang Bayan halimbawa, ang burden of proof is proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang pagdududa. Kung puro duda po yung aabutin itong testimonya na ito, napakahirap pong isang panang kaso. Ano po sa tingin niyo yung na-achieve nitong pagharap ng 18 Marines kanina doon sa pagdinig po? Wala po para sa akin dahil ilang beses na pong paulit-ulit eh. Ganun po yung nangyari. Tinan niyo po ngayon, nangyari, suspended indefinitely yung hearing nila. Isa may wala ng follow-through, wala ng follow-up.
Kanina, papansin nyo, sabi, sige po, magsasubmit kami ng video, ng pictures. Dapat, pagpunta pa lang doon, nung pinatawag kayo, ready na yung litrato, yun din po hinihingi namin ng investigation eh. Asa na yung mga binabanggit nyo ng litrato, video, asa yung original? Wala po. Magsusumite, wala naman po lumabas. Okay, may tanong ko na rin po, no? Alam ko isa to sa mga bagay na tinututukan po ng NBI. So, nagsalita kanina yung 18 so-called former Marines. Tapos, obviously naman, very leading yung mga questions itong mga senador. Very one-sided. At alam naman natin na meron tinutumbok. Pero kasama rin po ba sa inyong investigasyon o sa monitoring yung amplification o baka kasama na rin yung inauthentic behavior on social media or online to be able to amplify this maleta messaging? Again, using this testimony at the Senate hearing kanina. Noon pa po yan, even before this hearing, yung inauthenticate coordinated behavior po, tinitingnan namin yan. Kasi yung nangyayari, palalabas sila makatotohanan, biglang kakalat na. So, ganun po. Ano po yan, in partnership with CICC tsaka Meta, tinitingnan po namin. Kasi yun ang kikreate po ng para buhay ba? Buhay yung kanilang claim na ganito, na maleta. Ulit-ulit po eh. Ako nga po, bago appoint pa lang na direktor, sasabihin ng mga trolls nakatanggap ng maleta eh. Asinin nyo po. Pati nga ako nakatanggap daw ng malete. Oh, marami rin trolls. Lahat may malete. Sa dami nang nagbintang ng maleta, siguro napunan na yung bahay ko eh. Si nga po, di ba si Congressman Pipito Alvarez, nadeliveran ng maleta, yung pala laman ng maleta, yung impeachment dapat ni Pangulong Bongbong gusto ipa-sponsor nila. So mahirap po. Hindi raw siya umoo, biglang lumabas yung pangalan niya dun sa Sir Christian, natatakot tuloy ako magbiyahe ngayon eh. Kasi syempre pag magbiyahe ka, kailangan may maleta ka. Kaya nagpapahanap na lang po ako, Sir Christian, ng bayong, parang bayong na lang yung dala ko. Ano po? Ang bayong? Pero mas ginagamit po yata yun ng mga tsinador eh. Yung bayong. Ganun po ba? Lastly, attorney, matanong ko kayo, kumusta po itong paghahanap ng NBI dito kay Bato? Well, Sir Christian, meron naman po tayong sinusundan talaga na leads and we are doing our best. We're comparing po sa mga intelligence report din natin at nagpapatulong po tayo sa ibang ahensya rin na mahanap po natin po. So, we're praying na sooner than later makuha po natin siya. Kaya nga laging apila natin pag tinanong anong message kay Senator Bato, mas maganda siguro sumuko siya, tarapin po yung kanyang pananagutan po sa batas. Pero may solid leads po kayo ngayon? Meron naman po, pero ayaw namin na munang i-discuss o pag-usapan, pasensya na po dahil very sensitive din po May mga personalities din po kami tinitingnan na tumutulong. Okay. Okay, so nandyan din kasama natin si Ernesto Abadijos, Marie Cora Ortega, Haitsu Paterno Bindana, Romeo from Lancaster, California. Nandyan din si Roro Sequera, Jen Rabara from UK, Adriano Fernandez. I-shoutout natin si Josephine Lee Agarpao, Emmy Mapalad, Sonia Darnaila, Chi Fernandez Villamor, Michael Vinas, and Haitsu Jaime Leonardo Jr. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming makapangyarihan, buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong patnubay, pagpapala at proteksyon para sa bawat Pilipino. Naway pagpalain mo ang aming mga pamilya ng mabuting kalusugan, kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng anumang pagsubok. Gabayan mo rin si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pamumuno sa aming bansa. Bigyan mo siya ng karunungan, lakas ng loob, mabuting kalusugan at malinaw na pag-iisip upang magampanan niya ang kanyang tungkulin ng may integridad at malasakit sa sambayanan. Ilayo mo siya at ang buong bansa sa anumang panganib at naway manaig ang katotohanan, katarungan at kabutihan para sa ikauunlad ng Pilipinas. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan.
Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat